Magandang araw po muli mga kaibigan, magsasalita naman po ako patungkol po sa approachability ng ating Panginoon po. Ang pagiging approachable niya ng ating Panginoon. Magbabasa lang po ako ng dalawang talata dito sa Bible, sa Book of Matthew chapter 19 verses 13 to 15. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray, and the disciples rebuked them. Bali sinaway ng mga disipulo itong nagdala ng itong mga bata. Sa verse 14, But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. Siyempre, itong mga tao, mayroon silang mga bata na inaalagaan. Iba na, hindi na sigurado yan kung lahat yun mga anak. Baga ang iba ay tagabantay lang ng bata, tapos pumunta doon sa kay Kristo Jesus upang patungan ng kamay. Siyempre, alam nila ang ating Panginoon ay nakakabuti ang kanyang mga ginagawa. Sa atin sa ngayon, gusto na i-bless yan. At gusto nang nila na ipanalangin ang kanilang itong mga bata. Itong mga disipulo, sinaway nila na bakit nyo baka ganun. Pinagbabawalan kasi nila na isama yung mga bata. O kaya nagbabawal sila na palagi na lang yung mga tao lumalapit sa Panginoon. Alam naman natin, tausang yun. Pati pa mga bata. Makita mo yung tao na overlap ba? Na usurp sa leadership ng ating Panginoon. Anoon pa yun? Kung submissive, dapat hintayin na. Kung hindi hintayin nila ang salita ng ating Panginoon. Total, alam niya yan. Sabi niya itong mga disipulo, basta rin-rebuke nila, hindi naman yan specific kung anong klaseng pagbawal. Basta pinagbawalan. Ano sabi ng ating Panginoon? Pahintulutan itong mga bata, mapalapit sa akin. Just imagine, lalo itong mga batang wala pang kamuang-muang, siyempre mga pasaway yun, makulit. Ang ating Panginoon pa hindi po siya disturbo. Kita mo ang ganda ng ugali ng ating Panginoon. Napakagandang ugali, perfectong ugali niya mga kaibigan. Perfectly approachable. Kahit yung mga batang makukulit. Kayong mga matatanda dyan, pag kayo magagalitin sa mga bata, mga bata hindi respeto sa iyo. Kaya nga, ang ating Panginoon po ang perfectong huwaran. Hinayaan, sabi niya, hayaan nyo lang. Punta sa akin, mga bata. Pumarito nga siya sa kalibutan, katawang tao, upang makapilusip niya yung mga tao. Mapadama niya, magawan niya ng kabutihan, mapakita niya ang kanyang totoong pag-ibig. Very, very approachable. Or sa akin din lang very approachable, perfectly approachable. Alam naman natin, bulag, lalapit sa kanya, gustong magpatulong, gusto makakita, at pinapagaling ng ating Panginoon. Halos lahat na lang.
Ipapakita lang mga kaibigan yan na ang kasagutan ng mga makasalanang problema ng tao, ang ating Panginoon po, mga kaibigan. Kung bakit po ako nabago, ay nakita ko talaga ang bait ng ating Panginoon. Napakabait po niya. Napaka-approachable niya. Nakakahiya itong mga tao na naobserbahan ko sa mga offices, kahit sa mga government offices, maraming hindi approachable. At maraming mga mayayaman. Siyempre, pag mga mayayaman na kumpleto na yun ng mga alahas, takot na lapitan ng tao, baka sila ay lukuhin, baka sila ay nakawan, takot na lapitan ng tao, hindi na gusto ng tao dahil mayroon na silang kayamanan. Ang Panginoon nga po, mga kaibigan, siyang may-ari ng kayamanan ng lahat. Siya nagmamay-ari ng langit at lupa. At sabi niya sa Bible, ang lahat naginto sa Kanya. Ang lahat nandito sa libutan sa Kanya po yun. Kaya nga, napakalaking kahiyan ng mga tao na hindi approachable. Mas lumalabis pa ang kanilang ugali. Sumusobra. Opo, mga kaibigan. Mayroon akong nakita doon sa Tacloban City. Nung bata po pa ako. Ay, nilapitan lang yung nilapitan lang ng lilimos. Ganyan ang kanyang palad, nawa ganyan. Pinagsisigawan. Nagsisigawan yung naglilimos. Siyempre, lumapit sa kanya kay pag labas niya sa kutsi. Siyempre, itong namang dukha na naglilimos, kasi umaasa siya na bigyan man lang siya kahit ilan. Alam mo niyo po, mga kaibigan, ako kahit po ako bata pa noon, na napaiyak ba ako ng sekreto ba na pag mayroong gumagana sa akin na itong mga dukha, kahit bata pa ako, pag mayroong kong barya, siyempre bata pa ako, barya lang akin, ay inaabutan ko noong panahon nung bata pa ako, mayroong pang halaga noon ng 20 centavos. Ako pa ay nalungkot ba, mga kaibigan, na itong siyempre nakakutsi bago ang kanyang kutsi. Paglabas niya, itong babae, kasi ang nanglilimos, ganyan ang kanyang palad, humihingi siya. Hindi man yun nagtututal kung ilan. Pinagsisigawan niya, hindi niya binigyan kahit isang sentimo. Napakalaki pong kasalanan po ng tao, mga kaibigan. Opo. Ang totoo po, para sa makapanood ng bidyong ito, mananagot yung tao sa Panginoon. At ang minamay-ari ng mga propiedad ng tao, lahat-lahat yan, bahay, sasakyan, pera, pagkain, hindi naman tayong tunay na may-ari niyan. Provision man lang yan ng ating Panginoon. Kung magkaroon ng pera, sa totoo lang, hiniram lang natin lahat yan sa ating Panginoon. Tapos, hindi tayo approachable. Ang Panginoon nga siyang may-ari ng lahat. Siyang may alam. Napakatas ang kaalaman niya, siyang perfecto sa Diyos siya. Perfecto siyang approachable. Lalapitan siya. At sa ngayon, wala sa lupa ang kanyang katawan. Nasa langit ang kanyang physical body, mga kaibigan. Ang paglapit sa kanya, hindi po pagpuntang langit. Hindi pa panahon na punta tayo sa langit. Sa pamagitan lang ng
sa pamagitan lang po ng pagpapakumbaba, totoong pananampalataya sa Kanya, at ang pagpray-pray. Yun ang paglapit sa Panginoon. Pagpapakumbaba, sisisi ng kasalanan, pananampalataya sa Kanya ng totoong galing sa puso, at pagpray-pray. Kaya nga ang ating Panginoon, mayroon pang isang dakilang imbitasyon, dakilang paanyaya dyan sa Matthew chapter 11, sa verses 28 to 30. Sabi niya, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." So, nandyan po, mayroong dakilang paanyaya, mayroong imbitasyon nating Panginoon. Nagpapakita lang po, patunay lang po nating Panginoon po ay masyado siyang approachable. Ang ating Panginoon ay mapagpatawad. Ang ating Panginoon ay mapagsimpatya, gaya ng sinabi ko nung una. Ang ating Panginoon po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya siya approachable dahil pag-ibig siya. Perfecto ang kanyang kabaitan. Kaya po, ang mga tao, kung gusto mong humingi ng kapatawaran sa Panginoon, sabihin mo lang, Panginoon, patawarin mo kasi ang kasalanan. Yun, simple lang po. Yun ang paglapit. Isa yun sa paglapit sa Panginoon. Panginoon, inamin ko ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako at tinatanggap ko si Kristo Jesus sa aking puso na aking tagapagligtas. Yun lang po, langit ka na. Yun ang para nating Panginoon. Hindi sa totoo, hindi tayo pinahirapan ng ating Diyos. Itong mga relihiyon lang po ang nagpapahirap sa tao na gusto lang gumawa. Binabase sa kanyang kabaitan yung pagpunta sa langit. Hindi man tayo severe. Kaya nga ang ating Panginoon, ito masasagi ko itong glory ba, itong kaluwalhati. Kaya nga po, ang kaligtasan dyan lang sa pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi sa ating gawa, dahil hindi gusto ng Diyos na mag-glorify tayo sa ating sarili. Hindi gusto ng Diyos ng kanyang luwalhati. Maraming verse sa Bible na kanyang glory hindi yan bibigay kahit sino. Ngayon, kung kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamagitan ng ating mga gawa, hindi mo luluhal ating Panginoon. Hindi mo glorify ang Panginoon. Ang sarili mo, ang glorify mo. Ay, nagsikap lang ako. Gaya itong mga kulto rin ito. Mayroong mga kulto talaga dyan na minor cult. Pinag-aralan namin po yung major cult, minor cult. Nagsisikap kami, nagpapakapagal kami, babait-baitan kami, ganito. Mga kaibigan, ang ating Panginoon po, pinuntahan po tayo. Ang ating Panginoon ay approachable. Gusto niya yung mga tao magpakumbaba. Humingi ng kapatawaran ng kanyang pride of life. Ng kanyang mga masasamang isip, mga ruming isip. Humingi ng kapatawaran. Ang ating Panginoon po ay approachable. Minamahal niya po tayo. Handa siya magpatawad. Dahil ang ating Diyos po ay maawain. Diyos ng pag-ibig. Mahabagin. Mapagsimpatya. Siya po ang perfectong approachable. Dito sa sanglibutan, kasalungat yung tao. Kasalungat yung maugali ng tao. Lalo na pag umasinso na. Umasinso. Ay, iba na. Lalo na kung galing sa mahirap, tapos medyo lumago, o medyo umunlad, ay, hindi na approachable. Hindi rin na masyado sa mga mahirap. Hindi naman lahat. Meron pa rin ilan na gaya ni Manny Pacquiao. At si Manny Pacquiao naman, naakay sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Pero kung hindi niya naakay sa Panginoon, alam ko ay kwento mismo niya na siya ay maraming bisyo. At hindi ganyan ang ugali ni Manny Pacquiao kung hindi yan na-convert sa Panginoon. Kasi po, ang Panginoon po ang perfectong huwaran sa mapagpakumbaba, sa pag-ibig, sa paging approachable, mga kaibigan. Madaling lapitan ating Panginoon. Kaya lang, ang mga mapagmataas, yung mga prideful, hindi lumalapit sa Panginoon dahil hindi pinapansin ng ating Panginoon.
Pero kung kahit gaano sila ka-prideful, gaano sila makasalanan, pag naisip nila, pag dumating pa sa kanilang isip na sila makasalanan, magpakumbaba sila sa harapan ng Diyos, at sila humingi ng kapatawaran, automatic yun, patatawarin yun ng ating Panginoon. Dahil nga po, ang ating Panginoong Diyos po ay perpektong mahabagin, perpektong pag-ibig, at siya ay perpektong approachable. At ang kanyang mission dito sa lupa ay iligtas niya tayo, ang ating kaluluwa. Hindi itong katawan, mamatay ito, mabubulok ito. Upang siya ay magsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago. Dumanganak ang kanyang mamahaling dugo ng lahat na tatanggap sa kanya ng taos puso. Magsisisi ng kasalanan. Inuulit ko, hindi kailangan, hindi yung sakripisyo, wala diyan, wala po diyan na nakasulat sa banal na kasulatan, pinakasakripisyo tayo. Ang ating Panginoon po, siya na ang sakripisyo para sa atin. At ang atin na lang pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap sa kanya bilang ating Diyos at sarili tagapagligtas, personal tagapagligtas. Approachable po ang ating Panginoon. Sa bawat kahit anong oras na ikay tumawag sa kanya, may mapagpakumbabang loob, lalo na kayo nagsisisi ng kasalanan. Ito, tuturuan ko po kayo mga kaibigan, para sa mga nakikinig nito, kung paano ka papansin ng ating Panginoon. Tanggapin mo lang, aminin mo lang na kayo makasalanan sa Diyos. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanggapin mo lang, aminin mo lang na kayo makasalanan. Meron tayong built-in sin mula sa kay Adam at Eve. Tapos meron tayong mga personal kasalanan. Aminin mo lang, magpakumbaba ka, Panginoon, ako'y makasalanan, wala akong magagawa sa aking sarili. Hindi ako makapunta sa langit sa pamagitan ng aking sariling sakripisyo. Kinatanggap kong sakripisyo mo doon sa krus sa Kalbaryo. Ako'y nananiwala, ako'y nampalataya sa iyo na ikaw ay perfect, approachable. Dahil ikaw ay tagapagligtas. Ang mission mo, kung bakit ka pumarito sa sanglibutan, para sa akin, sa aking kaluluwa. Sabi ng Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Yun lang po mga kaibigan. Pagkatapos mo tumanggap, magpakabait ka na. Kung kayo na i-reconcile na sa Panginoon, magpakabait ka na. Hindi natin inaayawan ang pagpapakabait. Ako nang tanggapin ng ating Panginoon noong 1988, talagang iniiwan ko lahat ang aking mga bisyo. Nagbago. At alam ko, tinulungan ako ng ating Diyos. Ang ating Panginoon po, ulitin ko, siya ay perpektong approachable. Huwag kayong mag-alangan na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng prayer. Itong una, tanggapin mo lang, aminin mo lang ang makasalanan. Ang ating Panginoon po, napakabait niya, perpekto siya, mabait. Isipin mo, mayroong mga makasalanan doon noong araw, sa kanyang panahon, sa kanyang earthly ministry. Maraming kasalanan ng mga tao. Si Apostle Paul nga, di ba? Criminal si Apostle Paul. Maraming makasalanan, pero pinatawad niya. Binigyan niya ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Kristo po ay perpektong approachable, perpektong pag-ibig. Ang mission sa sanglibutan upang siya ay magsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Inunahan niya tayo na puntahan dito. Ang mga tao lang ang lumalayo sa kanya. Tagbo ng mga tao. Lumalayo ang mga tao. Gumagawa ng kanilang sariling paraan papuntang langit, sariling sakripisyo, sariling bait-baitan, self-righteousness. Imbis na pinapalapit sila sa Panginoon at sila mapapatawad, sila ililigtas, sila bibigyan ng buhay na walang hanggan sa langit, ay hindi lumalapit. Dahil ang iba dahil sa prideful. Nakakasala po kayo mga kaibigan, kayo prideful ang ating Panginoon. Diyos siya ang may-ari ng lahat, siya ang nagpakumbaba. At para hindi sa mga magsisisi ng kasalanan, ang Diyos po ay hahatol, mayroong hatol sa bandang huli. Sa maniwala kayo sa hindi, lahat hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, nagbait-baitan lang sa kanyang sarili, sa kanyang sarili siya nanalig, sa kanyang sariling sakripisyo o sa kanyang sarili relihiyon, wala po yan pag-asa ng langit. Ang kabaitan lang po, ang sakripisyo lang po ng ating Panginoon ang dapat mong tanggapin, dahil siya lang ang totoong tagapagligtas. Siya lang ang makakapagligtas sa iyo. Siya lang makakapagligtas ng kaluluwa. Ulitin ko po, ang ating Panginoon po ay perpektong approachable. Lumapit kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mapagpakumbabang loob. At
sisihan yung kasalanan at tanggapin mo siya. Sabi ng Panginoon, pinagsisihan ko aking kasalanan, talikawaran ko ang kasalanan, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat. God bless.